Target ngayon ang mababang kapuluan ng Kongreso o Kamara na ituloy pa rin ngayong 20th Congress at mapagtibay ang 200 peso legislated wage increase para huyan sa mga manggagawa sa pribadong sektor. Nakarating na sana hanggang Bicameral Conference Committee ang panukala noong 19th Congress pero kinapos ng panahon kaya hindi po nakalusot. Samantala, para naman sa mga ordinaryong manggagawa, kapos pa rin ang 50 pisong aumento sa sahod na inaprubahan po yan ng Wage Board. Lalo na at napakataas ang presyo ng mga pangunahing bilihin. Kunin natin ang live report ni Vic Suminta. Vic, yung 20 at 200 pesos, ano yan? Same people, same congressman ang magsusulong pa rin? Mukhang may dagdag na, Alex, kasi ang unang nagsulong nito ay ang Trade Union Congress of the Philippines Party List Group sa pangunguna ni Congressman Democrito Mendoza. Pero ito ay nirefile niya kahapon yung katulad na panukalang batas, 200 pesos legislated wage increase across the board. At ito ay sinasabing ngayon pa lamang sa first regular session ay pipilitin na nila na ito ay mapagtibay dahil ito ay refiled bill, hindi na ito dadaan pa sa back to square one. Kasi mayroon ng mga committee report na ginamit noong 19th Congress, ito ay i-improve na lamang sa pamagitan ng pakikipagkoordinasyon sa mga stakeholders, partikular na sa grupo ng mga manggagawa at sa grupo ng mga negosyante. Isusulong ng Kamara ang malakas na koordinasyon sa Senado upang tumaas ang tsansa na mapagtibay na ang legislated wage hike bill ngayong 20th Congress. Sinabi ni House of Representatives spokesperson Attorney Princess Abante na magsisilbing strong starting point ang nangyari sa 19th Congress na nakarating na sa Bicameral Conference Committee ang legislated wage hike bill, subalit kinapos ng panahon kaya hindi nagkasundo ang Kamara at Senado. Ayon kay Abante, inaasahan na ngayong 20th Congress ay magpapatuloy ang diskusyon at konsultasyon sa panig ng mga mambabatas, negosyante at labor groups upang ang mapagtitibay na batas sa wage hike ay katanggap-tanggap sa lahat ng mga stakeholders para ito ay maipatupad. Magiging bukas tayo sa pakikipag-usap sa kanila before. Mas magiging bukas tayo sa pakikipag-usap ngayon. Lalong-lalo na nakita natin from both houses na nung 19th Congress may naipasa na na mga versions for the wage hike bill. Mas palalakasin natin ang relasyon ng both houses para masiguro yung mga ganitong klaseng mga measures ay mas mataas ang tsansa na mapasa ng both houses para maging batas at maimplementa. Sa unang araw pa lamang ng 20th Congress ay dumagsana ang mga baguhang kongresista na naghain ng panukalang batas na may kinalaman sa wage hike. Ganon din ang para sa kapakanan at proteksyon ng mga manggagawa at maliliit na negosyante. Para naman sa mga ordinaryong manggagawa, maliit ang 50 pesos na aumento para sa mga minimum wage earner na pinagtibay ng Regional Wage and Productivity Board ng National Capital Region na ipatutupad ngayong buwan. Kulang yun. Merinda lang yun. Kulang po yun, 50 pesos. Kulang po. Para saan kasi napakataas ng mga presyo ng bilihin, hindi po tulad ng dati. Tuloy-tuloy po yung pagtaas ng presyo. Yung sahod naman po, stable pa rin sa ganun. Maliit yung 50. Kulang po. Kulang? Opo. Opo, baka dalawang pangkal lang po yan. Alex, pakikipag-ugnayan natin dito sa mga bagong mga mambabatas, partikular sa grupo ng mga manggagawa, itong kamanggagawa group, kung talagang makakarating muli sa Bicameral Conference Committee ang panukalang legislated wage increase. Sinasabi nila na pwede silang ma-meet sa gitna. Ang pagitan kasi nito sa bersyon ng Kamara, 200 pesos. Sa bersyon ng Senado ay 100 pesos. Pwedeng pagbigyan daw yung gusto ng Senado basta ito ay mapag-usapan sa Bicameral Conference Committee dahil ang kaibahan nito noon sa 19th Congress nakarating nga sa Bicameral Conference Committee pero
Kongreso, hindi napag-usapan at hindi na-convene ang BICAM, kaya hindi natuloy ang pagpapatibay ng naturang legislated wage increase na pinagtibay sana nung ika-19 na Kongreso. Balik sa inyo, Alex. Okay, Vic, nakausap mo ba yung mga ponente nitong panukalang ito? Ang iniisip ko lang, ano ang kasiguraduhan nito na ito rin ang ninanais ng ating Pangulo? Baka mamaya, ibang iniisip ng Pangulo at hindi niya ito babanggitin sa kanyang SONA sa darating na July 28. Baka maun sa umilang at puro lang pangako ang mga congressman sa ating mga manggagawa. Kausap natin kahapon si Elisan Fernando, yung kinatawan ng kamanggagawa na isa rin sa naghain ng naturang panukalang batas. Sila ay nakipagpulong na kay dating Deputy Speaker Democrito Mendoza na ngayon ay uupo din sa 20th Congress, na kung maaari ay maglabi mismo kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na maisali ito doon sa mga priority measures o kaya mabanggit sa muling pagkukonvene ng LEDAC meeting para ito ay maging priority ngayong ika-20 Kongreso sa unang regular session pa lamang, dahil ang bawat Kongreso ay 3 regular session yan. Kaya ang gusto nila sa first regular session pa lamang matalakay na, Alex. Oo, dahil kung hindi ako nagkakamali, may nabanggit yata ang Pangulo na parang sabi niya, pag-aaralan pa yan. Yung mga kahilingan ng aumento sa sahod ng ating mga manggagawa. Parang walang eksaktong sinabi na, sige, ipupus ko yan. Para mabigyan natin ng kaginhawaan ng ating mga kababayan. Tama, Alex. Kaya lang kasi dapat talaga yung lobby group ay malakas din. Dahil kung ito ay hindi siya certify ng Pangulo na urgent bill, mukhang baka hanggang 3rd regular session, mangyayari kung ano yung nangyari noong 19th Congress na last minute sa kanila pinagtibay pero hindi rin lumusot sa BICAM, Alex. Oo. Correct me if I'm wrong. Nakausap ko dati si Congressman Mendoza, parang binabanggit niya 150 yata na pagkasunduan sa lower house. Pero 100 yata sa... Hindi, tama, 200 at 100, pero sana mag-meet sila sa 150. Pero hindi nga na isa katuparan yan, Vic, no? Oo, Alex, sabi nitong mga bagong party list group, mga labor party list group, kahit 100 daw, papayag na sila. Medyo okay na rin dahil isinasaalang-alang din yung kakayanan, lalo na ng mga maliliit na negosyante, yung mga small and medium enterprises na sila yung direktang umaangal kapag mayroong wage increase. Ito nga 50 pesos, o kahit pa paano may 50 pesos, Alex, kaysa yung 200 at 100 na hindi naman napagtibay. Oh, pero ang tugon ng lower house noon, yung kasama sa bicameral, parang sabi nila, huwag niyong babaratin ang taong bayan. 200 yan. Huwag niyong gawing 100. Sa totoo lang, Alex, political issue lang yun dahil mag-i-election, natural magpapapogi yung mga mamabatas natin. Dahil alam mo naman, nasa campaign period na sila noon bago mag-adjourn si NJ. Para marinig ng constituent, si congressman, inilalaban ng manggagawa. Mga congressman, tuparin ninyo, this 20th Congress, sana maging malaking tulong kayo para sa ating mga manggagawa. Okay, Vic, tabayan na natin yan sa darating na 20th Congress. Maraming salamat sa iyo. Mata natin sa Kongreso.